Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, isang loan app na naman yung i-review natin. Ito ay si Credit Agad. Si Credit Loan Agad is applications. downloadable siya sa App Store. Chinek ko sa Google Play Store, hindi siya available. So ito nga sinasabi dito, you can loan up to 20,000 pesos. Pero kung titignan guys, mali pa yung decimal separator na ginamit niya dito, which is dot, dapat is comma. So ito nga may rating siya na 4.6 sa App Store. So guys, kung interested kayo kay Credit Agad Loan, mas maganda na tapusin niyo yung video na to bago kayo makapag-loan kay Credit Agad. Yung hindi po pala naka-subscribe pa sa aking YouTube channel, please like and subscribe to my YouTube channel, everything you need to know. Ito na guys, after ma-download yung Credit Agad Loan application, ito yung lalabas agad dun sa Dito nakalagay dashboard maximum loan amount daw is 50,000 pesos. Dito parang medyo hesitant na ako kasi kanina sabi doon you can loan up to 20,000 pesos. Tapos pagbukas 50,000 pesos naman. So ayun, tignan natin kung magkano ba talaga yung malulong natin. Pero usually naman talaga magi-start ka sa pinakamababa or mababa yung ino-offer nila pag mga first timer. Ayan guys, pag click natin ng apply, hihingin niya yung ating cellphone number. So i-type lang natin dyan yung ating cellphone number and yung 6-digit verification code na sinend dun sa binigay natin na cellphone number. After ma-enter yung 6-digit pin, manghihingi siya ng permission to allow nga or gamitin niya yung location natin. So ayun, mas maganda na i-allow na lang natin siya while using the app. After nyan is manghihingi na siya ng ID. Ito yung list of ID na kailangan ni Credit Loan Agad. So isa lang naman dyan, driving license, PRC, SSS, passport, postal ID, and UMID ID. So after natin i-click kung ano man merong ID tayo sa mga nabanggit, kailangan natin siyang picturean. So manghihingi na naman siya ng permission to access yung ating camera. So syempre, i-okay lang naman na natin yan. After nyan, manghihingi naman siya ng ating identity information. Like yung ating education, marital status, number of credit cards, email, gender, residential address, loan purpose, and address detail. Dito nga pala sa education nila guys, may kita na isa sa pinagpipilian is kahit natapos ka ng primary school, high school, senior high school is pwede. Pwede rin kung undergraduate ka. Dito guys, tinry ko lang na kunwari graduate ako ng senior school or senior high school. Next is manghihingi na siya ng iyong work information like yung company name, company address, company phone number, and etc. Next naman is manghihingi sila ng emergency contacts. Dito guys, ang hinihingi niya is 5 emergency contacts. And yung contacts na yun dapat nakalagay siya sa phone book ng cellphone mo. Then syempre, manghihingi na naman siya agad ng permission to access yung ating contacts. After natin mailagay yung emergency contacts, manghihingi na siya ng withdrawal info. Pwede guys, e-wallet, and pwede rin naman bank yung ilagay natin. So sa e-wallet, ang tinatanggap niya GCash, Coins, PayMaya, GrabPay, e-wallet. After nyan guys, eto na. Ito yung lumabas sa akin na loanable amount, which is 2,000 pesos. Which is guys, napakalaki ng service fee niya na 760 pesos. And take note guys, itong 1,980 pesos, kailangan natin siyang bayaran after 7 days. So kung ako tatanungin guys, parang hindi wise na umutang dito kay Credit Agad. So pero kayo din po pag-isipan yung mabuti. Pero dun sa mga nalalakihan, yung service fee, kagaya ko, kapag nakita nyo yung ads na to, is ignore nyo na lang. That's all for today's video. Thank you and God bless us all.